top of the line Everest, punta lang tayo sa showroom. Dito sa Ford Pampanga. 2026 Ford Everest Titanium 4x4. Yung price, 2,565,000 pesos. Naka-matrix LED headlamps with DRL. LED fog light. May front camera for 360 view. Depende sa preference nyo. Pero hindi ako fan itong chrome accent sa front grille. May front skid plate or bash plate na plastic. Mas okay siguro kung metal kasi ito naman yung top of the line. 20-inch alloy wheels. Naka-disc brake sa front and rear wheels. Chrome side mirror cover. May camera for 360 view. Equipped din to ng blind spot monitor. Wala na yung bi-turbo label dito sa plastic trim. Chrome door handle with smart entry button. Mataas din yung ground clearance. Check natin yung interior. Maganda yung size ng side stepboard. Hindi siya mahirap tapakan. Black leather seats. Power seat adjustment sa driver. Same sa front passenger. Sa door panel, soft touch. Padded leather armrest. Power window switch na automatic. Leather wrap steering wheel. Tilt and telescopic adjust tong steering column. Full screen instrument cluster. Push start ignition. Pagdating sa visibility, okay naman. Mataas yung ride height. Kitang-kita yung hood. Yung dashboard, hard plastic. Pero yung part dito, soft touch. Hindi rin sobrang kapal ng A-pillar, kaya less blind spot. May cup holder sa baba ng AC vent. Same sa front passenger. 12-inch infotainment system. May volume knob. Dual zone climate control. May wireless charging pad. 2 USB port. 10-speed automatic transmission. Naka-electronic parking brake. Equipped din to ng auto park assist, 4-wheel drive control. Kung hindi ako nagkakamali, wala tong rear differential lock. May vanity mirror with light yung sun visor. Same sa front passenger. Maganda yung cushion ng center armrest. Check natin yung storage. Malaki na rin yung storage space. May upper glove compartment. Hindi nga lang dampen yung glove box. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung second row. For reference lang, 5'7" yung height ko. Black leather seats. Sa door panel, soft touch. Padded leather armrest. Power window switch na automatic. May grab handle sa B-pillar. Medyo maliit lang siya compare sa ibang SUV. Nakaset na to sa driving position ko. Yung legroom. Okay naman yung space. Maluwag na rin. Yung foot space, makakapag-stretch ka pa. Hindi nga lang flat yung floor. Pero hindi naman sobrang taas ng hump. Comfortable na rin yung seating position dito sa middle seat. Nandito yung fan speed control compare sa iba na nasa headliner. May 2 USB port, 230V AC outlet. Yung headroom, nasa 3 to 4 inches pa. Reclining seat naman to, kaya hindi problema yung seating position. May slide adjustment tong second row. May overhead AC vent at interior light. Check natin yung cargo space. Okay naman yung design ng rear end, boxy shape, LED taillight, may reverse camera, parking sensor. Check natin yung cargo space. Equipped to ng power liftgate. Ganito yung space pag naka-fold down yung third row. May interior light sa right side. Power folding na yung third row. Parang hindi siya pwedeng i-manual fold kung sakali. Ganyan yung space pag naka-fold up yung third row. May underfloor storage. Kayo na lang mag-judge kung mabagal bang magsara tong tailgate. Check natin yung spare tire. Naka-steel wheel. Mas okay siguro kung alloy wheel kasi ito naman yung top of the line. Pagdating sa suspension, natry ko na yung 4x2 titanium. Maganda yung ride comfort. Check natin yung third row. Medyo maliit lang yung opening. Try ko lang kung mahirap bang pumasok. Nakasagad yung pagka-backward nitong second row, yung legroom. Wala nang space, tumatama na yung tuhod ko sa backrest. Yung foot space, hindi siya okay. Naka 45 degrees lang ako para lang magkasya. May hump din sa side, kaya medyo affected yung seating position. I-move na lang ng konti itong second row para magkaroon pa ng konting space dito sa third row. Yung headroom, nasa 1 to 2 inches pa. May cup holder sa right and left side. May overhead AC vent. Kung hindi ako nagkakamali,
Hindi to reclining seat. Medyo upright or 90 degrees yung seating position. Kaya hindi siya comfortable, lalo na sa size ko. Check natin yung engine bay. 2-liter biturbo diesel engine. Based sa power and torque, malaki na rin yung difference niya sa natry ko na 4x2 variant. Hindi na ako nag-test drive kasi by schedule yung pag-test drive nitong 4x4. Palike na lang and subscribe. Paalam.